ang ating pong duda dito po sa pagkakahuli ng combo na naman, combination ng sigarilyo at vape na isa lamang po ang may hawak. Yan po ay gumamit po sila ng broker. Ang pangalan ho nun Burias Chang. Burias Chang Commodity Trading Corporation, something like that. Na nagkaroon na rin po ng kaso noon, kaya lang na-dismiss dahil na-technical. So, ano pang sabi ko ng Bureau of Customs, wala silang NTA permit to import tobacco. Gayunpaman, duda ko kung ito ay para sa mga POGO employees, tapos yung vape products naman na Funky Monkey o kung sino man ang importer niyan nakisakay na rin. Pero siyempre, may isasakay ba yan kung hindi nila kakilala kung sino yung talagang nagpadating ng 3 container na yung 40-footer ba naman? Mahaba ho yun. Siyempre, may connection. Yung mga Chinaman na yan. Kaya sa tingin nyo kaya, magpo-flourish ang disposable vapes dito sa Pilipinas kung hindi pinuhunanan ng mga Chinaman? Pero ano po ang implikasyon? Ano po yung redondo nung kanilang ginawa? Binaha yung market dahil marami po silang pera. Saan galing ang pera? Baka galing sa POGO.